So we can be rooted and grounded in the Word of God. Hallelujah. Basahin po natin sa aklat po ng Jude from verse 1 hanggang verse 25. Okay? So, makikita nyo po sa screen ang verse. Sabayan nyo lang po akong pagbasa. Sabi dito, mula kay Judas, hindi po ito si Iscariot na nag-betray kay Lord. Okay? Si Judas or Jude sa English ay alipin ni Hesukristo at kapatid ni Santiago. Sa English po ay James, the Apostle. Mahal kong mga pinili ng Diyos Ama na maging Kanya, na minamahal niya at iniingatan ni Hesukristo. Sumainyo nawa ang higit pang awa, kapayapaan, at pag-ibig mula sa Diyos. Verse 3, mga minamahal, gustong-gusto ko sanang sumulat sa inyo tungkol sa kaligtasang natanggap natin. Pero naisip ko na mas kailangan ko ngayong sumulat tungkol sa mga bagay na magpapalakas ng loob nyo upang manindigan sa mga aral ng ating pananampalataya. Ang mga aral na ito ay ipinagkatiwala ng Diyos sa mga pinabanal niya at hindi dapat baguhin. Sumusulat ako sa inyo dahil hindi nyo namalayan na napasok kayo ng ilang mga tao na pinipilit baguhin ang mga aral tungkol sa biyaya ng Diyos upang makagawa ng kalaswaan. Tinalikuran nila ang ating Panginoong Hesukristo na nagmamay-ari ng ating buhay. Sila'y mga taong walang Diyos na noon pa man ay nakatakda ng parusahan ayon sa kasulatan. Kahit alam nyo na, gusto ko pa ring ipaalaala sa inyo na kahit iniligtas ng Panginoon ang mga Israelita sa pagkaalipin sa Ehipto, sa bandang huli ay pinatay niya ang ilan sa kanila dahil hindi sila sumasampalataya sa Kanya. Alalahanin niyo rin ang mga anghel na hindi na natili sa dati nilang kalagayan kundi iniwan ang kanilang lugar. Ginapos ng Diyos ang mga iyon ng mga kadenang hindi mapuputol at ikinulong sa napakadilim na lugar hanggang sa araw na hahatulan sila. At alalahanin niyo rin ang nangyari sa Sodom at Gomora at sa mga kalapit na bayan nila. Katulad ng mga anghel, gumawa sila ng lahat ng uri ng kalaswaan, pati na ang kahalayan sa hindi nila kauri. Pinarusahan sila sa walang hanggang apoy bilang babala sa lahat. Verse 8, ganyan din ang mga taong nakapasok sa inyo nang hindi ninyo namalayan. May mga pangitain sila na nag-uudyok sa kanila na gumawa ng kahalayan sa sarili nilang katawan. At dahil din sa mga pangitaing iyon, ayaw nilang magpasakop sa kapangyarihan ng Panginoon. At nilalait nila ang mga makapangyarihang nilalang. Kahit na si Michael na pinuno ng mga anghel ay hindi nanlait ng ganoon, sapagkat makipagtalo siya sa dyablo kung sino sa kanila ang kukuha ng bangkay ni Moises, hindi siya nangahas umakusa ng may panlalait. Sa halip, sinabi lang niya, sawayin ka ng Panginoon. Pero ang mga taong ito'y nanlalait sa mga bagay na hindi nila naiintindihan. Tulad ng mga hayop na hindi iniisip ang kanilang ginagawa. Wala silang ibang sinusunod, kundi ang likas na damdamin nila na siyang nagdadala sa kanila sa kapahamakan. Nakakaawa ang sasapitin ng mga taong ito dahil sinunod nila ang ginawa ni Cain. Tinularan din nila si Balaam dahil kahit alam nilang mali ang ginagawa nila, patuloy pa rin nila itong ginagawa dahil nasilaw sila sa salapi. At tulad din ni Korah, naghihimagsik sila laban sa Diyos at parurusahan ding tulad niya. Ang mga taong ito'y nakakasira sa pagsasalo-salo ninyo bilang magkakapatid sa Panginoon. Ang tanging habol nila ay kumain at uminom at hindi sila nahihiya sa ginagawa nila. Wala silang iniisip kundi ang kanilang sarili. Para silang mga ulap na tinatangay ng hangin pero wala namang dalang ulan. Para rin silang mga punong kahoy na walang bunga sa kapanahunan nito. Binunot pati ang ugat at talagang patay na. At kung paanong nakikita ang bula ng malalakas na alon sa dagat, nakikita rin ang mga gawa nilang kahiyahiya. Para rin silang mga ligaw na bituin. Itinakda sila ng Diyos para sa napakadilim na lugar.
at mananatili sila roon magpakailanman. Verse 14, si Enoch nakabilang sa ikapitong henerasyon mula kay Adan ay may propesiya tungkol sa kanila. Sinabi niya, makinig kayo, darating ang Panginoon na kasama ang libo-libo niyang mga anghel para hatulan ang lahat at parusahan ang mga hindi kumikilala sa Diyos dahil sa masasama nilang gawa at masasakit na pananalita laban sa Kanya. 16. Ang mga taong ito na sumasalungat sa katotohanan ay mareklamo, mapagpuna, at ang tanging sinusunod ay ang masasamang hangarin nila. Mayabang sila sa kanilang pananalita at nililinlang nila ang mga tao para makuha ang gusto nila. Verse 17, ngunit lagi niyong tandaan, mga minamahal, ang sinabi ng mga apostol ni Jesucristo na ating Panginoon. Sinabi nila, sa mga huling araw darating ang mga taong mapanlibak na ang tanging sinusunod ay ang masasama nilang hangarin. Sila ang mga taong gumagawa ng paraan upang masira ang pagkakaisa ninyo. Makamundo sila at wala sa kanila ang banal na espiritu. Ngunit mga minamahal, magpakatatag kayo sa inyong banal na pananampalataya. Lagi kayong manalangin sa tulong ng banal na espiritu. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang hinihintay ninyo ang buhay na walang hanggan na ibibigay ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa awa niya sa atin. 22, maawa kayo sa mga nag-aalinlangan. Tulungan ninyo ang iba na maligtas sa kaparusahan na para bang nagliligtas kayo ng isang bagay na masusunog na. Maawa kayo kahit sa mga taong napakasama, pero mag-ingat kayo sa masasama nilang gawa. Kasuklaman ninyo kahit na ang damit nilang nadumihan ng kasamaan nila. At ngayon, purihin natin ang Diyos, siya na makakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagdala sa inyo sa kanyang harapan ng walang kapintasan at may lubos na kagalakan. Siya lang ang Diyos at ating tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang kapurihan, karangalan, kadakilan at kapangyarihan mula pa noong una hanggang ngayon at magpakailanman. Amen. That's the book of Jude. Hallelujah. Ang book of Jude po ay mayroong 4 na partitions. Number 1 is yung introduction. That's verse 1 hanggang verse 4. And yung verse 5 to verse 16, which is the second part of the book or the letter of Jude, are the warnings and examples of people who are considered enemies of God. In verse 17 to 23, the third portion of this letter are the encouragements or exhortations. And lastly, yung 24 to 25 ay yung conclusion. Ngayon, pag-uusapan po natin, ano po ba ang significance ng Book of Jude sa panahon natin ngayon? Anyways, the Book of Jude was written in the late 1st century, 60 to 120 AD. Okay, so more or less 40 years to 60 years after the ascension of Jesus Christ. At ito pong sulat na ito ay naisulat nung panahon ng pamumuno ni Emperor Nero ng Rome. Si Emperor Nero po, pag binasa niyo po yung history, pinapapatay niya po yung mga Kristiyano. Pinapapatay niya po yung mga mananampalataya. And you can see doon sa format ng letter ni Jude, sabi niya, manindigan kayo sa pananampalataya. Amen po ba? Okay. Now, paano po natin dadalhin dito yung sulat ni Jude na isinulat niya many years ago? Okay? Ano pa po ba yung condition nung isinulat itong sulat na ito? There were a spreading false teachings regarding our Lord Jesus Christ. Okay, naunawaan po ba natin? And in his introduction, ang sabi po niya diyan, ang sulat na ito, sabi diyan, mula kay Judas na alipin ni Jesucristo at kapatid ni Santiago. If babasahin niyo po sa English yan, Jude, a bondservant of Jesus Christ and the brother of James. Si James po diyan, according to many scholars of the scriptures, si James po na sinasabi niya diyan ay kapatid ni Lord Jesus. Which places Jude as also a brother of Jesus Christ. Pero hindi niya kinonekta yung pangalan niya kay Jesus. Naunawaan po ninyo? Hindi niya in-imply na siya ay diretsong kapatid ng Panginoon.
Okay, hindi niya kinuha yung opportunity na yon para ipamukha sa lahat, oy, kapatid ako ni Jesus, makinig kayo sa akin. Amen po ba? Okay? Kasi po, in this first, in this first statement, pinaparating na po niya sa mga churches na ang mga bulaang mangangaral po kasi kailangan nila ng, tawag dito, ng connection. Naunawaan po ninyo? They will mention names para makinig ka sa kanila. Naunawaan po natin. But Jude, in his letter, in his first statement, sabi niya, I am a bond servant of Jesus Christ. Sabi niya, ako'y alipin ng Panginoong Hesus. Ang authority niya doon sa church is him being a servant, not being not being connected sa family ni Jesus. Kundi ang kanyang identity and authority ay nagmumula doon sa kanyang relationship as a servant of the Lord Jesus Christ. Sabihin nyo nga po, servant. Sabihin nyo po, alipin. Okay? May tanong po ako sa inyo, ang alipin po ba sinusunod yung gusto niya? Hello? Hello? Ang lingkod po ng Panginoon, alipin ng Panginoon. Okay? Kaya mapapansin nyo po kanina habang binabasa ko, ilang beses po natin nabasa na yung mga masasama, kinonek niya sa mga sumusunod lang sa gusto nila. Kasi hindi sila alipin ng Panginoon. Ang totoong mga lingkod po ng Panginoon na pinili ng Diyos Ama na maging Kanya at minamahal niya at iniingatan niya ay yung mga taong nagpapasakop sa Panginoon. Hello? Tanungin mo yung katabi mo, nagpapasakop ka ba sa Diyos? Yung isip mo, nakapasakop ba sa Kanya? Yung pananalita mo, yung mga desisyon mo, yung mga actions mo, nakapasakop ba sa kalooban ng Diyos? Hello? Hindi ko na po kailangang i-mention, alam nyo na yun sa sarili ninyo eh. Tama po ba? Ako, alam ko na rin sa sarili ko kung ang buhay ko nakapasakop sa Diyos, sa Kanyang salita. Amen. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, kitang-kita, halatang-halata, amoy na amoy. Ang Kristiyano po na nakapasakop sa kalooban ng Panginoon, kitang-kita sa Kanya. Amen? Halatang-halata sa Kanya. Amoy na amoy sa Kanya. Amen. Amen. Humina yung amen nila. Amen. Hallelujah. Ginanon ko yung notebook ko. Sinwipe ko. Kala ko cellphone. Okay. In the first 4 verses, sinabi po dyan, sa verse 3, sabi dyan, gustong-gusto ko sanang sumulat sa inyo tungkol sa kaligtasang natanggap natin. Yung pinreach or yung inexhort ni Jordan. Amen? Yun ang gusto niyang isabihin doon sa mga churches na nakascatter all around the world. Pero ang sabi niya, naisip ko na mas kailangan ko ngayong sumulat tungkol sa mga bagay na magpapalakas ng loob nyo upang manindigan. Sabihin nyo nga po, manindigan. Tanungin mo yung katabi mo, may paninindigan ka ba? O madali kang matangay? Anong sabi ng Panginoong Hesus sa parable nung house sa Matthew chapter 7? Saan ko ihahalin tulad yung taong nakikinig sa akin pero hindi sumusunod sa akin? Ang sabi niya, ihahalin tulad ko siya sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Dumaan ng bagyo ang malakas na hangin at nasira yung kanyang bahay. Pero saan ko naman ihahalin tulad yung mga taong nakinig ng aking mga pangangaral, yung aking mga utos at sinunod nila yung aking mga turo? Ihahalin tulad ko sila sa taong matalino na nagtayo ng bahay sa batuhan. Dumaan ng bagyo, dumaan ng unos, pero natiling nakatayo ang kanyang bahay. Tanungin mo yung kapatid mo, kaliwat kanan, tanungin mo siya, may paninindigan ka ba? Sa mga naririnig mo, sa mga binabasa mo, baka hanggang dito lang yan. Pag uwi mo sa bahay mo, kulelat ka na naman. Bumagsak ka na naman. Itong sinasabi po ni Jude, okay? Sabi niya, naisip ko, mas kailangan ninyo ito. Bakit? Kasi dumaranas po sila first ng persecution under the rulership of Emperor Nero at meron pang nag-i-spread na false teaching.
Ano yung mga false teaching? Sinabi po rito na inaabuso nila yung biyaya ng Diyos. Mamaya babasahin natin. Ang sabi diyan, verse 3 sabi, tuloy ko lang ha. Ang mga aral na ito'y pinagkatiwala ng Diyos sa mga pinabanal niya at hindi dapat baguhin. Sabihin nyo nga po, hindi dapat baguhin. Okay? Kasi mayroong false teachings. Ewan ko kung naririnig po ninyo, mayroong sikat na malaki yung kanyang church dito sa Pilipinas, nag-iiba na yung kanyang turo. Okay? Ewan ko kung narinig nyo na po yon. Hindi ko napapangalanan, tingnan nyo na lang po, balitang-balita po yan sa social media. Ngayon sabi dyan, verse 4, sumusulat ako sa inyo dahil hindi nyo namalayan. Tanungin mo ngayon katabi mo, gising ka ba? Alert ka ba? Baka hindi mo namamalayan, mayroon ng mga dumidikit sa'yo na hinihiwalay ka na pala sa Diyos. Hindi ninyo namalayan na napasok kayo ng ilang mga tao na pinipilit baguhin ng mga aral tungkol sa biyaya ng Diyos upang makagawa ng kalaswaan. Sinasabi nila, sige, sumunod ka lang kay Lord, pero mamaya doon tayo sa madilim, tayong dalawa lang. Nag-church naman tayo eh. Pareho naman tayo ng church na pinupuntahan eh. Okay lang tayo punta sa dilim. They justify their sin because of the grace of God. Kasi alam nila na mahabagin ng Diyos. Alam nila na mapagmahal ng Panginoong Hesus. Yes, that's true. But God also judges our sin. Kapag nagpatuloy tayo sa kasalanan, parurusahan daw tayo. Binasa natin kanina sa Efeso 2. Na dapat kasama tayong parurusahan ng mga ayaw sumunod sa Diyos. Tanungin mo yung katabi mo, ikaw ba gusto mo parusahan? Kailangan po tingnan natin yung ating motive. Ano ba Tagalog na motive? Tulungan nyo nga ako. Hindi ba? Alam ko motibo. Intensyon. Hallelujah. Pastor talaga eh. Kapag pastor, malawak ang vocabulary eh. Amen? Kailangan alam ninyo yung inyong intensyon. Ano ba intensyon mo? Bakit ka nagsisimba? Anong motibo mo? Anong motibo natin? Amen? Okay. Pag-usapan natin to. There is an urgency. Okay? Dito sa sulat na ito ni Jude. Kasi ilan sa mga kapatiran, yung iba na panghihinaanan ng loob, yung iba, sabi nga dyan, hindi na malayan. Na nakapasok na sa kanila yung mga taong binabago na yung aral. Sabi dyan, tinalikuran nila ang ating Panginoong Hesukristo. Kita nyo yun? Pwede pa lang nasa simbahan ka pero wala ka namang relasyon sa Panginoon. Pwede, nakaupo ka ngayon dyan, ang layo-layo mo sa Diyos, wala ka talagang relasyon sa Kanya. Kaya po, personally, nagka-heart check ako. Kasi baka nagtuturo lang ako, pero ako mismo malayo yung puso ko sa Diyos. Kaya nga po ako nagtuturo ng mga tinuturo ko po dito sa church para mapalapit tayo sa Diyos. Paano ko po kayo mailalapit sa Diyos kung ako mismo malayo sa Diyos? Amen? Kaya dapat piliin mo yung mga taong sinasamahan mo. Huwag mong samahan yung mga tao na ilalayo ka sa Diyos. Ilalayo ka sa mga gawain, panghihinain ka, panlalamigin ka. Piliin mo yung mga taong, hindi, tara church tayo. Tinatamad ka, halika. Ako pa magpapaligo sa'yo. Di ba? Yung trayo dito sa likod, oh. Amen? Oh, kailan ba yon? Kahapon, di ba? Sabi, tulog pa daw yung isa. Pero inantay nila. Para sama-sama sila. Dapat ganun yung barkada mo. Amen? Amen? Yung dadalhin ka kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang ikaw yung tropa ko. Piliin natin yung kaibigan na ilalapit ka kay Lord. Nabasa niyo po ba doon sa Gospels? Yung isang taong lumpo, hindi makalakad, hindi makatayo, dinala nung 4 niyang kaibigan kay Jesus para gumaling. Yung 4 niyang kaibigan may pananampalataya, siya wala. Di ba?
O hindi mo kayang tumayo, alika, bubuhatin ka namin. O pag mayroong tinatamad sa inyo pag umaga ng linggo na umatid ng church, kalad ka rin nyo. Hello? Hello? Bawal tamad, sabi mo sa atin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. And because of Emperor Nero's rulership, siyempre nag-iba yung political climate, nag-iba yung spiritual climate nung panahon na yon. Siyempre, pagka nalaman na ikaw ay member ng Christian assembly, papapatay ka. So, nagpunta sila, nagtago sila, nag-scatter sila sa iba-ibang mga lugar. Amen po ba? At yung iba, nahulog sa compromise. Anong gusto mo? Mamatay ka ngayon, i-deny mo yung faith mo. Sumunod ka sa sinusulat o sa sinasabi ni Emperor Nero. Alam niyo po kasi, ang emperor noong panahon, tinuturing niya yung sarili niya na Diyos. When you go against His word, you are going against God Himself. Yes. So pag sinabi ni Emperor Nero, huwag kang sasamba kay Jesus, sa akin ka lang sumamba. Yes, kaya niyang gawin yon. Kaya niyang sabihin yon. Pag hindi mo ginawa yon, you will be burned at the stake. Alam niyo po ba, yung street light nila dati ay mga Kristiyano na nakapako sa pole at sinisilaban ng buhay. That was their street lights then. E tayo ngayon, okay lang mag-compromise. Maraming mga Christian, okay lang mag-compromise. Eh sila noon, di bali nang mamatay ako. At least nung namatay ako, naging ilaw pa rin ako. Amen? Let your light so shine before men. Amen? Kailangan makita sa inyo ang liwanag ni Kristo. Makita sa atin ang liwanag ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Hallelujah. Alright. Ang sabi po diyan sa verse 4, may mga tao na pinipilit baguhin ang mga aral, mga taong walang Diyos. Kita niyo po yun? Mga taong walang Diyos, pero nasa loob ng simbahan na. Hallelujah. At nagbigay po siya ng example dito from verse 5 pababa. Noong mga taong akala nila mayroon silang good relationship sa Panginoon. But sabi diyan sa verse 5, tingnan nyo ha, kahit alam nyo na, gusto ko pa rin ipaalaala sa inyo na kahit iniligtas ng Panginoon ang mga Israelita sa pagkaalipin sa Ehipto, sa bandang huli, pinatay niya ang ilan sa kanila dahil hindi sila sumampalataya sa Kanya. Hindi sila nanatili sa pananampalataya. Pwede nag-umpisa ka na maganda. Yes. Pero ang hinahanap po ng Diyos, do sa Matthew chapter 24, those who will endure until the end shall be saved. Siyang mananatili hanggang wakas, siya lang ang maliligtas. Hindi yung nag-umpisa lang. Oo, nag-umpisa ka nga, ang galing-galing mo, sipag-sipag mo, ang alab-alab mo, pero in the middle of your journey, tumalikod ka. So never expect na sa pagtalikod mo, nandoon pa rin yung biyaya ni Lord. Walang ganon. Let me give you an example. In the book of Hebrews, medyo may babasahin lang ako dito. Anyways, I don't have much time. Sabi dito sa Hebrews chapter 12, verse 25. Sabi diyan, kaya mag-ingat kayo at huwag tanggihan ng Diyos na nagsasalita sa atin. Ang mga tao noon na hindi nakinig sa mga propeta rito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Paano kaya tayo makakaligtas kung hindi natin pakikinggan ang nagsasalita mula sa langit? Hebrews chapter 12, sabi rito sa verse 15 hanggang verse 17. Tingnan niyo po ito ha. Pakinggan niyo po mabuti. Ingatan niyo na walang sino man sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos. Kita niyo po yon?
pwedeng talikuran. Pwedeng talikuran. Pwede mong sadyain na talikuran si Lord. Ingatan ninyo na wala ring umiral na samaan ng loob sa inyo at marami ang madamay. 16. Ingatan din ninyo na walang sino mang gagawa sa inyo ng sexual na imoralidad o mamuhay ng gaya ni Esau na hindi pinahalagahan ang mga espiritual na bagay dahil ipinagpalit niya ang karapatan niya bilang panganay sa isang kainan. At alam niyo na rin na pagkatapos ay hiningi ni Esau sa kanyang ama ang pagpapalang nauukol sa panganay pero tinanggihan siya sapagkat hindi na mababago ang ginawa niya, anumang pagsisikap at pag-iyak ang gawin niya. Kita niyo po yun? Naintindihan niyo po ba yung binasa natin? Si Esau po kasi, hindi siya talaga totoong nagrepent. Umiyak siya. Yes. Umiyak siya. Pero after ng pag-iyak niya, alam niyo po ba, gusto niyang patayin yung kanyang kapatid. Kasi ang totoong nagrepent, kahit na naagrabyado ka, magpapatawad ka pa din. Si Esau umiyak lang siya, pero gusto niyang bumawi. Yung totoong repentance, yung totoong pagtalikod sa kasalanan, wala nang yung babalikan kita, yung babawi ka pa. Hindi eh. Amen? Hallelujah. Anyways, hindi ko na po ito pahabain pa, no? Nabasa naman natin kanina yung buong book ng Jude. Pwede nyo na rin basahin sa inyong mga bahay. Okay? I just want to reiterate, to give clarification, na mayroong mga tao na pwedeng maging among us. Alam niyo ba yung larong Among Us? Sino nakakalam ng Among Us? 'Di ba? Merong isang liar doon. 'Di ba? Alam niyo po ba 'yon? Merong isang sinungaling doon. 'Di ba? Tapos sila sa isang stage, tatakbo-takbo sila, tama? Tama ba? Tatakbo-takbo sila. Tapos yung liar na 'yon, parang papatayin niya isa-isa yung ibang mga players. Tapos halimbawa magre-report, "Oy, may namatay, may namatay." Sino kaya 'yon? O di mag-meeting sila. Yung totoong namatay, magsisinungaling siya. Alam, si Pink 'yon, si Pink, nakita ko siya doon eh. Tapos sasabihin naman, "Oh, talaga? Siya 'yon, si Pink? Ay, oo nga, galing ako doon pagka nung lupas ako, namatay na eh." 'Di ba? So yung mga sinungaling. Nagigets niyo pa yung gusto ko sabihin? Among us. There can be liars, then there can be traitors among us. But God alone knows who those people are. Hindi ko po pwedeng sabihin na, ituro sa inyo kung sino 'yon. Hello? Baka kasi ako 'yon eh. Baka yung katabi mo 'yon. Amen? Hello? Hallelujah. Again, ito po mga taong ito, sila yung sa verse 16, sabi diyan, sumasalungat sa katotohanan. Mareklamo, mapagpuna, sinusunod ay masamang hangarin, mayabang, nililin lang ang tao para makuha ang gusto niya. Tanya yun? Ang galing magsalita para paikutin ang iyong damdamin. Hello? Okay. Ngayon, ang sabi ng verse 11, nakakaawa ang sasapitin nila. This serves as a warning for all of us. Kasi po, pwede na tayo po ito. Hindi natin alam, tayo pala yun. But I want to encourage you, mga kapatid, mga minamahal, mga anak, para hindi tayo mapabilang sa mga tao na ito at manatili tayo doon sa pamilya ng Diyos na pinili niya, minamahal niya at iniingatan niya. Ito lang po iwan ko sa inyo. Number 1, develop biblical literacy. Hello? Develop biblical literacy. Aralin nyo yung Bible ninyo. Acts chapter 17 verse 10 to 11, ang sabi doon, yung mga taga-Berea po, inaaral nila yung mga pinangangaral ni Pablo kung yung mga tinuturo niya ay totoong nakasulat. At in harmony sa lahat ng nakasulat. Roma chapter 16 in verse 17 hanggang 18. Sabi diyan,
Mga kapatid, mag-ingat kayo sa mga taong lumilikha ng pagkakahati-hati at gumugulo sa pananampalataya ninyo. Nangangaral sila laban sa mga aral na natanggap ninyo sa amin, kaya iwasan ninyo sila. Verse 18, ang mga taong ganyan ay hindi naglilingkod sa Panginoong Hesukristo, kundi ang sarili nilang hangarin ang kanilang sinusunod. Dinadaya nila ang mga kulang sa kaalaman sa pamamagitan ng kanilang mahuhusay at magagandang pananalita. Kita niyo po yon? Pwedeng mabulaklak yung sinasabi. Matatas, matapang, pero hindi naman ayon sa katotohanan. Ikalawang Juan chapter 1 verse 9 hanggang verse 10. 2 John chapter 1 verse 9 to 10, ang sabi diyan, ang sino mang hindi sumusunod sa aral ni Kristo o nagtuturo pa ng labis dito ay hindi pinananahanan ng Diyos. Ngunit ang sino mang sumusunod sa aral ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Verse 10, kung may dumating man sa inyo na iba ang ipinangangaral tungkol kay Kristo, huwag niyo siyang tanggapin sa inyong tahanan, ni huwag niyo siyang batiin na may pagpapala. Amen. Ngayon, punta tayo sa encouragements na binigay po ni Jude doon sa kanyang sulat. Sa verse 17, ang sabi doon, tandaan ang turo ng mga apostol. Amen? Amen. Aralin po natin yung buong Bible. Dahil ang tinuro ng mga apostol, yung Old Testament. Okay? Aralin po natin Genesis hanggang Revelation. Amen. Number 2, sabi sa verse 20, magpakatatag sa pananampalataya sa panong paraan, laging manalangin sa tulong ng banal na Espiritu. Sabi mo nga sa katabi mo, laging manalangin. Magkasama po lagi yon. Pag-aaral ng scriptures at pananalangin. Hindi po pwede maghiwalay yon. Tanungin mo nga yung katabi mo, nagpe-pray ka ba? Ganito lang yan eh. Kaya ka tinatamad na mag-pray kasi tinatamad ka magbasa ng Bible. Ang magpupush sa'yo na mag-pray ay yung nababasa mo sa Bible. Sa totoo lang. Ang magtutulak sa'yo para lumuhod sa harapan ng isang Diyos na makapangyarihan, yung alam mo tungkol sa Kanya. Kasi kung wala kang pagkakilala sa Kanya, bakit mo siya sasambahin? Ba't mo siya kakausapin? Ba't mo siya tatawagin? Hindi mo naman siya kilala eh. Amen? Kaya nahihiya yung ibang lumuhod kasi hindi niya kilala si Lord eh. Nahihiya yung iba na magtaas ng kamay kasi hindi niya kilala si Lord. Tinatamad pang magsimba kasi hindi niya talaga kilala si Lord. Amen po ba? Kaya niyang i-compromise yung kanyang pag-attend sa mga gawain. Bakit? Kasi hindi niya talaga kilala si Lord. Amen. Alam niyo po, yung mga maling aral at yung mga karakter na ito, pinalala sa akin po ni Lord eh. Pagka in-entertain mo siya sa isip mo, para siyang pagkain na hindi mo na-digest. It's either masusuka ka or magda-diarrhea ka or mag-constipate ka. Naunawaan po ninyo? In either case, magkakalat ka. Amen po ba? Alam niyo, pinalala sa akin ni Lord kasi sa totoo lang po, almost 15 times na ako nagpabalik-balik sa restroom. Simula kagabi. Ginamit po ni Lord yon para magkaroon ako ng allegory doon sa false teachings and false brethren. Pag in-entertain mo sila sa buhay mo, hindi mo namamalayan, mayroon ka, sumasama na yung sikmura mo. Naunawaan po ninyo? Pag sumama na yung sikmura mo, magkakalat ka na. It's either masusuka ka or mag-poops ka. Naunawaan po ninyo? Magkakalat yung buhay mo. Aalingasaw ka. Hello? Hello? Kahit na anong pigil mo po, diyan. Kung nag-entertain ka ng mali, aalingasaw yan. Amen? Mag-aalboroto yan. Glory to God, hindi nag-alboroto to ngayon habang nangangaral ako. Pinag-pray ko kanina sa bahay hanggang kanina. Bago ko tumayo, Lord, sabi ko, sana wag mag-alboroto. Baka kasi mag-waterfalls eh.
Wala akong waterproofing. Walang Pampers eh. Naintindihan niyo po? Once you entertain something false, false teaching, false brethren, wrong relationships, okay? Magsisimula kang umalingasaw. At kapag umalingasaw yan, mahirap na yan pabanguhin. Pero may biyaya pa rin si Lord. Amen po ba? Sabi ng Isaiah chapter 1 verse 18, Kuya Dave, tingnan niyo to ha. Isaiah chapter 1 in verse 18. Kung willing ka lang ha. Sabi diyan, sige, basa. 1, 2, 3, basa. Okay. Sinabi ng Panginoon, halikayo't pag-usapan natin ito. Kahit gaano man karumi ang inyong mga kasalanan, lilinisan ko yan para maging malinis kayo. Amen po ba? Alam niyo po ba yung purpose ng church? Ephesians chapter 5 in verse 27, pwede. Efeso verse 5, 27. Gusto po ng Panginoon na maiharap ka sa Kanya ng malinis. Sabi niya, okay, umpisa natin sa 26, pwede. Ayan, 25. Ayan, yan. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Kanyang iglesia. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yon. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Inihandog niya ang Kanyang sarili para sa iglesia. Para ano? Upang maging banal ito, matapos linisin sa pamamagitan ng bautismo sa tubig at ng salita ng Diyos. Kapag nakakarinig ka po ng salita ng Diyos, nare-realize mo, nararamdaman mo, na-experience mo, nalilinis yung isip mo, nalilinis yung puso mo, nalilinis yung budhi mo. Amen po ba? That's why it's very important to meditate the Word of God. Imbis na mag-meditate ka doon sa kasalanan na nagawa mo, i-meditate mo yung biyaya ng Diyos. Amen? Next. Sabi dyan sa 27, ginawa niya ito. Ang alin? Ialay yung kanyang sarili at linisin ang iglesia para maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia na maluwalhati, banal, walang kapintasan at walang anumang bahid o dungis. Amen po ba? Si Lord yung may kakayanan para linisin ka. Kahit anong pilit mo na maging malinis pamumuhay mo, hindi mo kaya. Kailangan mo ng tulong ng Diyos. Kung gusto mo bago buhay mo, isuko mo buhay mo sa Panginoon. Siguradong magbabago buhay mo. Balik po tayo doon sa sa pinag-uusapan natin kanina. Magpakatatag sa pananampalataya at laging manalangin sa verse 21, manatili sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Next ay matyagang hintayin ang buhay na walang hanggan, sabi rin yan sa verse 21. Next, maawa sa mga nag-aalinlangan. Okay? Next naman, tulungan ng iba na maligtas sa apoy. Yung iba po na nahulog. Kasama natin pero nawala. Tulungan po natin makabalik. Amen? Amen? Tulungan natin makabalik. Tulungan natin mag-apoy ulit sila sa Panginoon. Hello? Hello? Konti lang. Tapos, mag-ingat, sabi sa verse 23, sa masasamang gawa. Okay? Sabi doon, maawa sa mga taong napakasama, pero mag-ingat ka sa mga ginagawa nila. Pwede ka pong sumama, pero wag kang makisama. Naunawaan po ba ninyo yun? Alam niya ninyo yun, malalaki na kayo eh. Narinig niyo na yung totoo. Nasa sa inyo na po yung kapangyarihan to decide kung ang pipiliin ninyo ay buhay o kapatayan. Pag pinili mo si Jesus, pinili mo ang buhay. Pag pinili mo ang sarili mo, pinili mo kamatayan. Ganun lang po kasimple. And conclusion sa verse 24 to 25, sabi diyan, purihin natin ang Diyos. Bakit? Siya na makakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala. Nakita po ninyo yun? Ang Diyos lang ang may kapangyarihan. Kung ang banal na espiritu ay nasa isang tao, bibigyan ka po niya ng kapangyarihan na pagtagumpayan ng kasalanan sa buhay mo. Gusto niyo po ba yon?
Gusto niyo po ba yon? Kasi kapag mananatili tayo sa kasalanan, mapapahamak tayo, mapaparusahan po tayo. Hallelujah. Sabi diyan, makapagdadala sa inyo sa kanyang harapan ng walang kapintasan at may lubos na kagalakan. Tayo pong lahat ay tumayo. Amen? Sa pagdating ng araw po na yon, makakatingala ka sa Diyos. Hindi ka yuyuko na, Lord, sorry kasi ito yung ginawa ko eh. Pero kung ngayon pa lang, mula sa araw po na ito, pipiliin mo si Lord. Sa araw na bumalik siya, o sa araw na harap ka sa Kanya, okay? Magiging matapang ka na iunat yung mga braso mo para yakapin si Jesus. Hindi ka mahihiya na humarap sa Kanya. Kasi sa totoo lang, mga kapatid, lahat tayo haharap sa Diyos. Yung iba, masaya. Yung iba, hindi. Kasi yung iba na hindi masaya, nakatanggap sila ng hatol. Naunawaan po ba natin? Tayo po ay pumikit.